Sa pagtatanong sa isang maid, nakita niya ang main comfort room na nasa may kusina ng bahay. Hindi naman siya naduwal. Pinalipas lang niya ang nausya na nararamdaman at inayos ang sarili. Wala na sa labas ang maid na napagtanongan niya, kaya tinungo na niya ang salas na madaraanan bago makarating sa loob. Nasa kalagitnaan siya ng pagtawid sa salas ng isang larawang nakasabit sa dingding malapit sa pinto ang napagmasdan niya. Hindi na yun napansin kaninang papasok dahil patalikod sa kanya ang posisyon. Ngayong kaharap na niya yun ay waring hindi siya makapaniwala. Para siya at ang larawang tinutunghayan niya ay iisa. Ang babaeng nakapinta sa edad 19 rin sa tansya niya. Mahaba ang buhok at dahil halos hubad ay kitang-kitang nunal sa kaliwang dibdib. Kahit matipis na tela lamang ang tumatakip sa maselang bahagi ng katawan nito, ay hindi naman masasabing bulgar ang painting. Artistic wika nga. Si Rian ba ang modelo? Ganito ang description ng kuya ni Rito nung bago-bago pa lamang kadarating sa Maynila ng babae. Pinag-aralan niyang muli ang painting. Sa ikalawang pagtingin, parang gusto niyang pagdudahang magkamukha nga sila. Sa unang tingin nga lamang marahil, pares ng pagkakamali ni Damion, ni Vicky, ng kuya Nardo, at ate Nilda niya, at maging siya. Maganda ang babae, parang isang diyosa sa pagkakahilig sa kung anumang sinasandalan nito. Kung ito si Rian, hindi tamang ikumpara siya, hindi makatarungan sa kagandahan niya. Inalis niya ang tingin sa painting, iginala sa kabuuan ng salas. Sa ibabaw ng piano napansin niya ang isang naka-frame na litrato. Malaki lang iyon kaysa karaniwang litrato. Lumapit siya roon, tinitigan ang mga nakalitrato. Babae at lalaki na nakaupo sa sofa ng isang living room. Nakakandong sa lalaki ang isang batang babaeng humigit kumulang ay 4 na taong gulang. Sa tatlo, ang babaeng nakatabi sa lalaki ang higit na tumawag sa pansin ni Skyla. Nag-edad lang ito ng konti, umikli ang buhok, pero walang dudang ito pa rin ang nasa painting. Si Rian, ang babaeng dapat ay napangasawa ni Damion. Suot ang isang damit na masasabing kapares na kapares na iniregalo nito sa kanya, kahit sa pagkakaupo'y dala ang tatak ng kasosyalan. Gusto rin ba ni Damion na makuha niya kahit konti ang tatak na iyon, kaya pati ang pagbibihis ay gustong gayahin niya ang babae. Parang nanlalambot na napaupo siya sa stall sa harap ng piano. Tama si Damion kung ngayon. Mali siya sa iniaako sa rito. Hindi siya niregaluhan ito ng damit dahil na nag-aalala ng mapahiya sa mga bisita. Niregaluhan siya para sa pansarili nitong kasiyahan, para sa tingin ito'y muling mabalik ang dating babaeng iniibig. At kung bakit labis niya akong kinapanlulong, hindi niya maintindihan. There you are. Nagtaas siya ng si Damion. Masayang palapit may hawak na kupeta ng alak. Anong ginagawa mo rito? Ang masayang tanong. Ipinatong nito ang kupeta sa ibabaw ng pano. Please, just leave me alone. Pakiusap niya. Kung kanina handa siya sa isang komprontasyon dahil sa mga kasalanang nagawa nito sa kanya, ay parang hindi na muna niya is makaharap ang binata. Napawi ang ngiti ni Damion. Kumunot na ako at takang napatitig sa kanya. What's the matter? May nagawa na naman ba akong kasalanan? Ang tanong, takot. Umiling siya. Wala. Just leave me alone. The hell are you? Marahas ang mga kamay na nagtayo sa kanya. Buhat sa kinauupan. Iulgal na napatitig siya sa mukha ni Damion. Nasaan yun ito ang galit na hindi pa niya nakikita rito. Sawang-sawa na ako sa kayuyuko ng ulo at kaaamin sa mga kasalanang ipinaparatang mo sa akin na wala namang katotohanan. Anito sa marasa din. Alam mong may pagtingin ako sa iyo kaya ako nagtitiis. Pero sumusobra ka naman ng pagpapahirap sa akin. Ngayon kailangan magkaintindihan tayo. Hindi ka na bata para umaktong ganun. Wala na akong tiyagang pagbigyan lahat ng sumpong mo. Pakaramdam niya halos bumuo ng mga daliri ni Damion sa pagkakahawak sa magkabilang balikat niya. Malapit na malapit ang mukha nila sa isa't isa. Ano kaya ang nararamdaman ni Damion? Tuwang-tuwa na sa'y takot na nakatingala rito. Kailangang ipaliwanag mo sa akin mabuti kung bakit nagagalit kaya ng mga yun sa akin kahit wala naman akong alam na ginawa para mangyari yun. Narinig niyang sinabi uli ni Damion. Kung hindi, malalaman mo naman kung paano ako magalit. Bitiwan mo muna ako. Hindi niya gustong maging pakiusap yun sa pandinig ni Damion. Sinunod naman siya ng binata. Inalis ang pagkakahawak sa mga balikat niya. Ngayon na nung dahilan at ayaw mo akong makita. Bananayad ng tanong nito. Isinumbong mo ako kay Coney Nardo. Halos mag-abot ang mga kilay ni Damion sa pagkakakunot. Na sumasama na uli ako kay Jonas na nakipag-reconcile na ako sa kanya. Paano ko maisusumbong ang isang bagay na hindi ko alam? Napapahumindig na sabi ni Damion na hindi ko nga alam na nagkagalit kayo nun. At kung akong masusunod, hindi ko gustong magkaroon ng pakialam sa lalaking iyon. Lalaking iyon, pares na ng paraan ng pagtukoy ng kuya Nardo niya kay Jonas. Na tila ba ito'y walang kahalahalaga ni patungkulan ng pangalan.
Ang ibig kong sabihin, ikaw ang nagtip sa kanya na sumasakay ako sa motorsiklo ni Jonas. Kaya nalaman niyang nagkabati na kami at hindi ko ipinaalam sa kanya. So that's it. Hindi nagalit ang sabi ni Damian. Pero ang kalamang iyon ay tila nagdulot dito ng panibagong damdamin. Hapdi, nasaktan ito sa pagpapaalam niya ng tunay na sitwasyon. Iyon ang sinasabi mo na ikukwento mo sa akin kapag may panahon akong makinig. Tumango siya. Iniiwasang mapatingin sa mga mata nito. I've got all the time in the world now. Wala na akong ikwento. Alam mo na, ayaw ng kuya mo sa nobyo mo. Huwag mong ibahin ang usapan. Ibalik natin sa hindi mo pagiging sport. Tinanggihan lang kita kahapon na ihatid ako'y gumanti ka na isinimbong mo naman ako kay Kuya Nardo. Ganun ba talaga ang nasa isip mo? Galit at parang di makapaniwalang sabi ni Damian na napakahakbang, napalapit. Napaurong siya pero na-corner siya ni Damian na may pano. May iba pa bang gagawa niyon kundi ikaw? Bahagyang nababahalang sabi. Naalala niya ang banta kanina din na ipakikita naman ito sa kanya kung paano magalit. Kung gagamitin mo lang ang isip mo, yung parte na hindi mapagbago ang konklusyon at mapaghinala sa tao, matutuklasan mong napakarami ng tao sa mundong ito na nakakakilala sa iyo. O sa Kuya Nardo mo, o kaya kay Nilda, na pwedeng maghatid ng balita. Nagtataka ka ako at ako ang lagi mong pinagtutuunan ng galit. Sinasadya mo ba yun para makita kung hanggang saan ang pagtitimpi ko ha? Napailing-iling siya. Saglit na bumuka ang mga labi. Ngunit walang lumabas na salita buhat doon. Wala siyang maapuhat na sasabihin para makabawas sa galit ni Damian. Natigilan si Damian nang mapatingin sa mga labi niyang bahagyang nakaawa. Parang pinalis ang galit ng bilata. Napalunod ito at parang pabulong na bigkasin ang pangalan niya. Skyla. Saglit na tila na hypnotismo rin siya. Tintig na titig sa mukhang ilang dali lang ang layo mula sa kanya. Kitang-kita na niyang pagbaba ng mga labi ni Damian patungo sa mga labi niya. Ngunit sa halip na umiwas ay napapikit siya. Banayan na naglapat ang mga labi niya mo. Ilang salit na tila na wala siya sa sarili. Ngunit ramdam niyang banayad pa rin paggalaw ng mga labi ni Damian sa ibabaw ng kanyang labi. Ang paghaplos nito sa kanyang pisngi, ang pagkapit niya sa leeg nito. At magpapatuloy pa sana ang kaigagayang sandaling iyon kung di nila narinig ang mga yabang na papalapit. Gulat na naglayo sila. Damian, si Doña Salve. Parang hindi ito nagulat nang makitang nagsusolo sila sa salas. Ma, alinab mo na di ka babakasan sa tinig at anyo ng amo mong kakaiba. Paano niya nagagawa yun? Nais sa loob niya. Siya halos nangangalupa ang tuhod sa emosyon ngayon lang nadama. Itinuko niya ang isang kamay sa gilid ng piano bilang suporta. May nag-aalisa ng bisita. Ani Doña Salve. Hinahanap ka. Palabas na nga kami ni Skyla ma. Bumaling sa kanya ang matanda. Ang dating maliwalas na mukha nito ay lalo pang umaliwalas. Nang matuon ang tingin sa mukha niya, nag-e-enjoy ka ba iha? Tanong nito. I have no doubt ma. Si Damian ang sumagot. Nakatutok ang tingin sa kanya. Kung may iba mang kahulugan ng sinabi nito hindi niya matiyak. Ngayon lang ho ako nakadalo sa ganito kalaking pagtitipon. Sabi niya kay Doña Salve. Masaya kahit di ko masyadong kakilala ang marami. Makikilala mo na silang lahat iya sa mga darating na araw. Napatitig siya sa Doña. Nakatingin ito kay Damian na tila may ibig sabihin. Pagkuway nakangiting bumaling sa kanya. Dahil hindi ko gustong dito matapos ang pagkikilala natin iya. Ang gusto ko'y dalawin mo akong muli at maging magkaibigan tayo. Bihira ang kaibigang ipinakikilala sa akin ni Damian. Na-imagine lang ba nito o sadyang ibiniti ng matanda ang kaibigan? Nadalawin mo uli ako, di ba iha? Oo, kapag may pagkakataon. Napipilitan lamang na sagot niya. Ilan sila sa panauhin muling nagpaalam. Inihatid sila muli ni Damian. Nagkakayaan pa ito at ang Kuya Nardo niya na magkape nang dumating sila sa bahay. Ngunit siya ay humingi na ng dispensa para makapagpahinga. Idinala niya ang pagod siya. Ang mas totoo, ang isip niyang pagod sa mga katanungang hindi niya masagot. Gising pa ang ate Nilda niya. Nararamdaman niya sa mga galaw nito buhat sa kusina. Inaayos ang mga gulong ginawa ng mga anak sa labas na sa tungkulin ng kaibigang pinakausapan itong tumingin sa tatlo habang wala sila. Taga-kabilang apartment lamang iyon ang pinakapanahian niya, si Mela. Tinignan niya ang relo sa ulunan ng kama. Sa tulong ng liwanag nagbubuhat sa poste sa labas ay sinipat niya ang oras. -11 bago mag-alas 3 at hindi pa rin siya makatulog. Lately gusto na niyang sisihin si Damian. Mula nang magkakilala sila, madalas na ang mga gabing ganito. Pero ngayong gabi, hindi na si Damian ang pinag-iisipan niya, ang sarili na mismo. Bakit gano'n ang naging reaksyon niya nang halikan siya? Dapat ay nagalit siya, nagwala, nanampat. Pares ng reaksyon niya kapag gustong lumampas ni Jonas sa boundary na itinakda niya. Pero hindi nga siya nagalit, hindi nagwala, hindi nanampat.
Sa halip na gustuhan niya ang ginawa ni Damian. Nagustuhan na tinupad. Ano pa ba ang may tatawag sa ginawa niyang pagyakap sa leeg nito? Nanliliit siya sa sarili kapag naiisip kung ano pa ang pwedeng mangyari kung hindi dumating si Doña Salve at ano na lamang ang iniisip ni Damian. Ang chip niya, napahahalik pala ng ganun lamang, lalo na siguro kung sa nobyo. Yun pa nga pala, may nobyo siya. Alam ni Damian, ano na lamang mabubuo sa isip nito, na siya laging inaamo nito sa pagiging high blood ay isa palang two-timer. Ang yakap na una ng pagdiskitahan niya, binayo niya yun ang binayo. Bakit nga ba siya nagkaganon? Dahil ba nakatagpo siya ng sindi para si Jonas na mamimilit? Pero ganun lamang ba yun? Mabuti ng mabuti sana kung ang halikan siya ni Damian ay siya talaga ang nakikita. Paano kung binubuhay na naman pala nito sa isip si Rian? Natuklasan niya yung iyon ng pinakamatinding isipin na di makapagpatulong sa kanya.